Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Barry. Handa na siya para sa kanyang opisina, at bago pumunta, huminto siya sa isang panaderya at umorder ng sandwich. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang head na ang ilang mga magnanakaw ay nagnakaw ng poison gas mula sa isang gusali. Kailangan niyang makarating doon ng mabilis at hulihin ang mga magnanakaw. May pagkawasak sa lahat ng dako. Mabilis na sinuot ni Barry ang kanyang suit at nakarating sa Gotham City. Napakabilis ng kanyang pagtakbo, na dati ay nagdadala sa kanya sa ibang lugar sa loob ng ilang segundo. Ngayon ay nakarating na si Barry sa lugar kung saan naganap ang pagnanakaw. Siya ay dumarating at nakikita ang masamang kalagayan sa lahat ng dako, at nagkaroon ng pagkawasak sa buong paligid. Kaya naman tinawagan niya si Batman para tulungan siya. Ngayon ang entry ay para kay Batman, na sumusunod sa mga magnanakaw sa kanyang Batcycle. Nakita ni Barry na ang gusali kung saan ninakaw ng mga magnanakaw ay ganap na nawasak. May isang ospital sa itaas na bahagi ng gusali. Kasabay nito, maraming mga bata sa isang silid na nahuhulog dahil sa pagkasira ng gusali. Ngunit sinubukan ni Barry na iligtas ang lahat ng mga bata sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sobrang bilis at kapangyarihan. Dito, humihina na rin ang baterya niya. Iyon ay nang itinigil niya ang lahat sa hangin at kumain ng ilang bagay mula sa microwave at ang ilan mula sa refrigerator. Pagkatapos ay na-charge ang kanyang baterya. Ngayon ay isa-isa niyang iniligtas ang lahat ng mga bata, gumawa ng isang daanan para sa kanila, at madaling ibinaba sila habang hawak sila. Kasunod nito, ipinakita si Batman na sinusubaybayan pa rin ang mga magnanakaw. Hinampas niya ang kanyang Batcycle at sumampa sa ibabaw ng sasakyan ng mga magnanakaw. Ngayon ay binugbog niya silang lahat at inilabas sa sasakyan. Habang nakikipag-away sa kanila, nahulog siya mula sa tulay kasama ang magnanakaw kasama ang kotse na may gas na lason. Si Batman at ang magnanakaw ay nakabitin sa tulay. Narito, ang Wonder Woman na inihagis ang kanyang lubid at iniligtas si Batman at ang magnanakaw. Iniligtas din ni Barry ang buhay ng lahat, at ang mga magnanakaw ay ipinasa sa pulisya. Pagkatapos nito, si Barry ay bumalik sa parehong panaderya at pumunta sa opisina na may dalang sandwich para sa kanyang sarili. Pinagalitan siya ng amo dahil late siya, pero tinatapos niya ang trabaho niya sa opisina. Pagkatapos nito, nakilala niya ang dati niyang kaibigan na isang abogado. Sinabi niya kay Barry na ginagawa niya ang kaso ng kanyang ama, at nalulungkot siya na hindi niya sila mailigtas dahil lahat ng ebidensya ay laban sa kanyang ama. Dapat sabihin ng lahat na pinatay ng tatay niya ang nanay niya. Bukas ay haharap siya sa korte, at sa tingin niya ay mahahatulan ang tatay niya ng kamatayan. Nang marinig ito, nagalit si Barry dahil alam niyang hindi pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina. Ngayon ay isinusuot muli ni Barry ang kanyang suit na The Flash sa gabi, at nakatayo siya sa harap ng kanyang lumang bahay at inaalala ang araw nang mamatay ang kanyang ina. Sa katunayan, sa araw na iyon, ang kanyang ina ay magluluto ng isang bagong putahe para sa pagkain. Nang pumunta siya sa palengke upang bumili ng mga kailangan, nakalimutan niyang bumili ng tomato ketchup. Kaya naman ipinadala niya ang ama ni Barry upang bumili nito dahil napakahalaga ng tomato ketchup para sa recipe na iyon. Habang pumupunta ang ama ni Barry sa palengke upang bumili ng tomato ketchup, pumasok si Barry sa kanyang kwarto. Maya-maya, narinig ni Barry ang sigaw ng kanyang ina. Nang lumabas siya at makita, may mga magnanakaw sa bahay nila na sinaksak ang mama ni Barry at tumakbo palayo doon. Pero kasabay noon, dumating din ang papa niya, pero dahil nasaksak siya, namatay ang mama niya. Kaya naman pumupunta ang mga pulis doon. Iniisip nila na ang nanay ni Barry ay pinatay ng tatay ni Barry dahil, sa oras na iyon, ang kanyang ama ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. At ito ang dahilan kung bakit siya nahuli ng mga pulis at dinala siya sa kanila. Ngayon ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan. Iniisip ni Barry, saan yun ang The Flash, kung hindi namatay ang kanyang ina, hindi sana kasama sa pulisya ang kanyang ama ngayon. Sa pag-iisip tungkol dito, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan at tumakbo ng napakabilis. Habang tumatakbo, may lumalabas na kuryente sa paa niya. Ngayon, habang tumatakbo, naglakbay siya ng oras. Narating niya ang ibang mundo, kung saan naaalala niya ang lahat ng aksidenteng nangyari sa kanyang nakaraan. Kung gugustuhin niya, maaari niyang baguhin ito, ngunit gayon paman, bumalik siya sa kanyang mundo.
Ngayon dumiretso siya kay Batman. Sinabi niya na kung hindi namatay ang nanay niya noon, hindi sana nakakulong ang tatay niya ngayon. Kung bakit hindi niya balikan ang nakaraan upang ayusin muli ang lahat at hayaan siyang baguhin ang mga bagay na ito. Ngunit sumagot si Batman, nakatangahan na gawin iyon dahil kung hindi nangyari ang ganoong mga aksidente sa kanilang buhay, hindi sila magiging ganito ang antas ngayon. Kung hindi namatay ang nanay niya, hindi siya magiging The Flash. Katulad niya, kung hindi namatay ang kanyang mga magulang, hindi siya magiging Batman. Kaya sinabi niyang kalimutan na niya ang mga nangyari. Hindi kumbinsido si Flash sa sinabi ni Batman. Sinusuot niya ang kanyang suit, ginagamit ang kanyang bilis na parang kidlat, tumakbo ng mabilis, at naabot ang kanyang nakaraan. Nang pumunta ang mama niya sa palengke para bumili ng ingredients para sa recipe, ang ginawa niya doon ay naglagay ng tomato ketchup sa basket ng mama niya. Para pag-uwi niya, may tomato ketchup siya, at hindi pinapabili ng mama niya ang tatay niya para bumili ng ketchup sa labas ng bahay. Sa ganitong paraan, hindi mag-iisa ang kanyang ina, walang magnanakaw na pupunta sa kanyang bahay, at sa ganitong paraan, hindi mamamatay ang kanyang ina. Hindi kukunin ng pulis ang tatay niya. Ngayon, pagkatapos ayusin ang lahat ng ito, tumatakbo muli si Flash sa kanyang bilis, at ang paglipat sa kanyang oras ay nangangahulugan ng kasalukuyang oras. Samantala, sinuntok siya ng isang kakaibang lalaki, at umabot siya sa oras na siya ay 18 taong gulang. Pagdating doon, lumipat siya sa kanyang tahanan at naging masaya na makilala ang kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay ginawa niya ang lahat ng maayos habang lumilipat sa nakaraan ng kanyang ina, ngunit pagkatapos ay nakita niya mula sa bintana na si Barry mula sa oras na ito ay pauwi na. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa parehong Barrys. Tatawagin natin ang kasalukuyang Barry 1 at Barry 2 sa panahong ito na Barry. Dito, isinantabi ni Barry 1 si Barry 2 at sinabing siya ang kinabukasan, pagkatapos ay natuklasan niya ngayon ang araw kung kailan nakuha ni Barry ang mga kapangyarihan upang maging The Flash. Ngayon ay isang espesyal na araw, at magkakaroon siya ng mga kapangyarihan. Kailangan niyang makuha ang mga kapangyarihang iyon sa anumang paraan. Hindi siya makakabalik sa mundo kung hindi niya ito gagawin. Pagkatapos nito, dinala ni Barry 1 si Barry 2 sa isang lugar kung saan nakuha niya ang mga kapangyarihan upang maging The Flash. Ito ay talagang isang lab, at ang Barry 2 ay sagrado dito. Pinaupo siya ni Barry 1 sa isang upuan, at pagkatapos ay isang matalim na liwanag ang gumagalaw sa loob ng Barry 2 habang tumatawid sa Barry 1. Ibig sabihin, hindi pa nakuha ni Barry 2 ang mga kapangyarihan upang maging The Flash, ngunit nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Barry 1. Dahil dito, hindi na siya nakabalik sa kanyang panahon. Sa kabilang banda, nakikita natin ang nakaraang Barry 2. Tuwang-tuwa siya matapos makuha ang kanyang kapangyarihan kaya gumala siya sa mga kalsada. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang kapahamakan dahil sa kanyang pagtakbo. Maraming aksidente ang nangyayari sa mga kalsada. Ipinaunawa ni Barry 1 kay Barry 2 na kailangan niyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos, binuksan nila ang TV, at nakita si General Zod na nag-uulat na mayroong isang superhero sa mundong ito. Wawasakin niya ang buong mundo kung hindi siya ibabalik. Naiintindihan ni Barry matapos marinig si General Zod na siya ay nagsasalita tungkol sa Superman at sa tingin niya ay magiging maayos ang lahat kung ang lahat ng mga superhero ay tatawagin sa nakaraan. Lahat sila ay magkakasamang makikipagkumpetensya sa hukbo ni General Zod, dahil siya ang kalaban ng mga superhero, dahil naalala at nakita ni Barry noong nakaraan na nanghina si Superman sa harap ng kaaway na Zod. Sa oras na iyon, nasa Flash form din si Barry, ngunit hindi niya mailigtas si Superman dahil ngayon lang niya nakuha ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Matapos malaman ang lahat ng ito, si Barry 1, ang Flash ng kasalukuyang panahon, ay nagsimulang maghanap para sa mga superhero, at natuklasan niya na walang nakakaalam tungkol sa mga superhero sa mundong ito. Walang nakakita ng Wonder Woman sa mundong ito. Si Aquaman ay hindi ipinanganak sa mundong ito. Dito, sinabi ni Barry 2 sa Barry 1 na si Batman ay nakatira sa Gotham City, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya. Dinala niya siya doon, at pagdating doon, nakilala ni Barry 1 ang isang matandang Batman at tinanong siya tungkol kay Superman.
Sinasabi ni Batman na maraming taon na ang nakalipas, isang alien na sanggulang nahulog sa Earth sa isang pod, ngunit nahuli siya ng isang kriminal na Siberian team, at sa tingin niya siya ang Superman ng mundong ito. Nang marinig ito, sinabi ni Barry na kailangan nila siyang iligtas sa anumang paraan dahil narating na ni General Zod ang Earth at wawasakin niya ang buong mundo kapag hindi siya napigilan. Hindi nila matatalo si Zod kung wala si Superman. Ngayon ay nakarating sila sa pasilidad kasama si Batman habang nakaupo sa Batspace ni Batman. Ang pasilidad kung saan nakakulong si Superman na nakarating doon ay isa-isa nang tinatapos ang lahat. Ibinigay ni Barry 1 ang kanyang flash suit kay Barry 2 dahil, sa ngayon, nasa Barry 2 ang mga kapangyarihan. Tatapusin na sana ng lahat ng sundalo ang The Flash, ngunit samantala, nasa harap niya si Barry 1. At ang Flash ng mundong ito ay nangangahulugan na nailigtas ni Barry 2 si Barry 1. Lumalala ang kalagayan ni Barry at nagsusuka siya. Heto si Batman at isa-isa niyang tinapos ang lahat ng mga sundalo. Maya-maya ay pumunta sila sa lugar kung saan nakalagay si Superman, pero paglipat nila sa loob, may isang babae, hindi si Superman. Nagulat sila nang makita siya, samantala may pulang ilaw at tumutunog ang mga sirena. Nagmamadaling binuhat ni Barry ang babae at kinuha rin ang kanyang suit, ibig sabihin ay isa siyang Supergirl. Sa totoo lang, noong inilagay ni Barry ang tomato ketchup sa basket ng kanyang ina noong nakaraan, isang bagong timeline ang ginawa dahil sa kanyang maliit na pagkakamali, at naabot ni Supergirl ang mundong ito sa halip na si Superman. Siya ay nagiging mahina ngayon, lumalabas sila sa pasilidad kahit papaano kasama ang Supergirl na iyon. Dito, pinalibutan sila ng mga sundalo, ngunit sa paglabas, nakabawi si Supergirl dahil sa sikat ng araw, at naibalik din niya ang kanyang kapangyarihan. Galit na galit siya na ikinulong siya ng mga ito. Sinimulan niyang bugbugin ang mga sundalo at natapos na silang lahat. Pagkatapos noon, dinala siya ni Barry 1 at 2, kasama si Batman. Binibigyan nila siya ng suit na isusuot, at pagkatapos maisuot ito, hiniling nila sa kanya na manatili sa sikat ng araw ng ilang sandali. Dahil dito, nakuha niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit sa sandaling nakuha niya ang mga ito, pumunta siya sa isang lugar. Nang umalis siya, naunawaan ni Barry 1 na kailangan niyang harapin si General Zod kasama sina Barry 2 at Batman. Dito, nakuha niya ang ideya na maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan kung muli niya itong binato ng kidlat. Pagkatapos ay ginamit niya ang makina ni Batman, dahil dito hindi niya nakuha ang kanyang kapangyarihan at nasugatan din. Sa kabilang panig, nakita ni Supergirl na sinalakay ng hukbo ni Zod ang mga tao sa mundong ito, at narating din niya ang Earth. Nais din niyang humingi ng tulong mula sa The Flash at Batman para matigil silang lahat. Natagpuan niya si Barry na nasa isang injured state nang maabot niya si Batman, at kapag nalaman niya ito, babawiin ni Barry ang kanyang kapangyarihan gamit ang isang lightning bolt. Dinadala siya ng Supergirl sa kaitaasan ng langit kapag siya ay walang malay, kung saan siya ay natamaan ng kidlat. Nabawi na niya ang kanyang kapangyarihan, at ibinalik din sa kanya ni Barry 2 ang flash suit. Pagkatapos ay gumawa siya ng suit para sa kanyang sarili mula sa isang lumang Batman suit habang pinipinta ito ng pula. Ngayon ay handa na silang lahat na harapin si Zod at umalis upang itigil ang pagkawasak sa lungsod. Sinisira ni Supergirl ang sasakyang pangkalawakan ni Zod gamit ang kanyang mga kapangyarihan habang parehong tinatalo ng Flash at Batman ang hukbo ni Zod. Dito, nagtagal ang Supergirl kay Zod, pareho silang nangingibabaw sa isa't isa. Naglabas si Supergirl ng matalim na liwanag mula sa kanyang mga mata, ngunit mas malakas si Zod kaysa sa kanya. Tinalo niya ang Supergirl sa laban na ito, dahil dito, namatay siya, at namatay din si Batman sa laban na ito. Pagkatapos nito, parehong nagpasya ang Flash na pumunta sa nakaraan ng magkasama, kung saan bubuhayin nila si Supergirl at Batman. Ganoon din ang ginagawa nila at binago nila ang timeline kung saan namatay sina Supergirl at Batman, ngunit kahit noon pa man, namatay si Supergirl at Batman nang maglaon dahil sa ilang kadahilanan, at naiintindihan ni Barry 1 na wala silang magagawa sa kanilang nakaraan, na nangangahulugang hindi nila magagawang iligtas ang kanilang kapalaran pati na rin ang sa kanila. Hindi ito naiintindihan ni Barry 2 at sinusubukang paulit-ulit na iligtas si Batman at Supergirl sa nakaraan. Namamatay sila sa kasalukuyan,
at pinigilan siya ni Barry 1 habang sinasabing hindi ito maaaring mangyari at hindi nila mababago ang kanilang kapalaran kahit na gustuhin nila. Samantala, nakikita nila na ang mga nakaraang timeline ay malapit ng gumuho, at ito ay dahil maraming beses sinubukan ni Barry 2 na iligtas sina Batman at Supergirl sa nakaraan. Ang mga Superman mula sa lahat ng mundo ay dumating sa harap nila, at isang kakaibang tao rin ang dumating na unang sumuntok kay Barry. Dahil dito, siya ay natigil sa kanyang nakaraang mundo. Sa totoo lang, ang kakaibang lalaking ito ay walang iba kundi ang kinabukasan ni Barry, na nagligtas kay Supergirl at Batman sa libu-libong taon ngunit hindi sila nailigtas. Pinagbabawalan siya ni Barry 1 na gawin ito habang sinasabing wala silang mababago kundi ang hinaharap. Nawala sa isip si Barry 2 at inatake si Barry 1 gamit ang kanyang sandata, ngunit nasa harap niya si Barry 2. Tinamaan siya ng sandata at doon namatay. Ngayong natapos na ang Barry 2, natapos din ang kanyang kinabukasan. Ang mga mundong malapit ng gumuho ay naging maayos, pagkatapos nito, tanging Barry 1 the Flash na lang ang natira. Iniisip niya kung hahayaan niyang mamatay ang kanyang ina, magiging maayos ang lahat. Mabilis siyang tumakbo at narating ang nakaraan. Iyon ang oras na inilagay niya ang tomato ketchup sa basket ng kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito ay muli niyang ibinalik ito sa istante. Dito, ginamit niya ang kanyang bagong ideya at inilagay ang tomato ketchup sa itaas na istante sa halip na sa totoong lugar nito. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang panahon, na ang ibig sabihin ay kasalukuyang panahon, at ang lahat ay naging maayos dito. Kinabukasan, nagkaroon ng pagdinig ng kanyang ama sa korte, at nakita ng abogado ang isang video ng oras nang mamatay ang nanay ni Barry at ang kanyang ama ay nasa palengke para kumuha ng tomato ketchup. Kita rin ang mukha niya sa video nang kunin niya ang ketchup sa itaas na istante. Sa pamamagitan nito, napatunayan na noong panahong iyon, wala ang tatay ni Barry sa bahay, at hindi niya pinatay ang nanay ni Barry. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, pinalaya ang ama ni Barry dahil dito. Lahat ito ay ginawa ni Barry, inilagay niya ang ketchup sa itaas na istante. Pagkatapos nito, tumanggap si Barry ng tawag mula kay Batman, na nagsasabing darating siya upang makipagkita. Nang pumunta si Barry upang makipagtagpo dito, siya'y isang ibang tao, at itinanong ni Barry, saan naruroon ang tunay na Batman sa mundong ito. Sinabi ng ibang tao, ako si Batman, na nangangahulugan na hindi pa bumalik si Barry sa kanyang tunay na panahon dahil hindi niya inilagay ang ketchup sa tamang lugar, at ito ang dahilan kung bakit nag-iba muli ang kanyang kapalaran at nakaabot siya sa ibang timeline. Sa huli, ipinakita sa atin na si Barry, the Flash, ay nakakilala sa Aquaman ng mundong ito. Kinausap niya ito at ibinahagi ang lahat, ang mga pangyayari sa kanya hanggang ngayon at kung paano siya napadpad sa mundong ito.